Kuya Jesus, ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga bata, paano ba ninyo inaalagaan ang inyong mga katawan? Ang pag-eehersisyo at pagkain ng masustansyang pagkain ang ilan sa mga paraan ng ating pag-aalaga ng kalusugan ng ating katawan. Alam ninyo mga bata, kung paanong inaalagaan natin ang ating mga katawan upang mapanatiling malusog at magkaroon ng mahabang buhay. Gayon din naman na kailangan natin alagaan at palakasin ang ating mga kaluluwa. Paano natin mapapalakas at mapapalusog ang ating mga kaluluwa? Sa ating ebanghelyo, narinig natin na sinabi ni Kuya Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit." Ano kaya ang ibig sabihin na ito ni Kuya Jesus? At paano naging pagkain siya na mula sa langit? Alam ninyo mga bata, ayon sa turo ng ating simbahan si Kuya Jesus, dahil sa pagmamahal sa atin ay nag-iwan ng isang sakramento kung saan ay maaari natin siyang tanggapin sa anyo ng tinapay at alak. Ito ay walang iba kundi ang banal na Eucharistia. At iniutos niya na ipagdiwang ito hanggang sa kanyang maluwalhating pagbabalik. Sa bahagi ng banal na misa na tinatawag na konsagrasyon, nagaganap ang transubstantiation. Ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kuya Jesus. Sa anyo ng konsagradong tinapay at alak, naroroon si Kuya Jesus buong buo, kaluluwa at pagka-Diyos. At sa bahagi naman ng komunyon, kung saan tinatanggap natin si Kuya Jesus sa anyo ng tinapay, tayo ay pinapalakas at pinapalago sa pag-ibig. At kung paanong ang malimit na pagkain natin na masustansya ang paraan para lumusog, lumakas at humaba ang buhay natin. Gayon din, ang madalas nating pagtanggap kay Kuya Jesus sa anyo ng tinapay at alak ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sabi nga ni Kuya Jesus, "Malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay."
Upang patuloy tayo na lumago sa pag-ibig at manatiling nakaugnay kay Kuya Jesus, tayo ay inaanyayahan na una, magsimba, lalo na tuwing araw ng linggo at tanggapin si Kuya Jesus sa komunyon, sa anyo ng tinapay at alak, sapagkat sa pamamagitan nito, makakasiguro tayo na ang ating mga kaluluwa ay malakas at malusog. Ikalawa, makilahok sa mga gawaing pansimbahan. Dahil sa pamamagitan nito ay natututunan natin na maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa.